So, welcome sa first part ng ating final activity. So, this final activity will comprise muna sa paggawa ng template and then lilipat tayo sa pag-i-import ng CAD na siyang babakatin natin yung two-story residential project natin for this major plate. So, start natin dito. So, ito yung ginawa natin ng midterm major plate. So, first, isave na natin siya agad na. So, file, tapos save as, tapos template. Template. So, gagawin natin tong template para yung mga pinagagawa natin from prelim until midterm, may save natin. No? So, pwede nyo tong gamitin na once na naggawa na kayo sa iba pang mga subject, especially sa design. So, hindi na kayo gagawa ulit ng mga dimensions, ng mga line styles na nagawa na natin kasi nakasave na dito sa gagawin nating template. So, dun tayo sa ating folder na Revit Templates. Revit Templates. Tapos, ilagay lang natin na name is CADB underscore template underscore surname underscore first name. Ayan. So, CADB template surname first name. Okay? So, ito yung magiging template natin. Tapos, options, maximum backup is 1 lang. Kasi, isahan lang natin siyang isa-save, no? So, save natin to. Okay? So, once na mag-save na siya, gagawin natin, i-delete natin lahat ng mga elements na nandito. Okay, so, umpisahan natin dito sa mga sheets natin, no? So, pwede na tayo mag-delete dito ng more than one na sheets, no? So, ititira lang natin is yung sheet 100. Yan. Tapos, the rest, right-click, delete na natin. Yan, right-click, delete. Tapos, itong 100, i-delete natin tong mga laman niya. So, delete ko to. Tapos, ayan, pati itong mga to, delete din yan, pati ito. Ayan. Tapos, yung project title, pwede nyong tanggalin na din muna. Yung date, na din. Tapos, yung sheet content, pwedeng iwan nyo muna kasi kadalasan naman sa cover page is SDP perspectives, diba? So, itinggal lang natin ito para pwede nyo siyang i-edit kapag gumawa na tayo ng ating activity 1. Next, ay i-delete natin is yung renderings. Yan. Tanggalin natin to. Okay. Tapos, yung mga cross-sections, saka longitudinal, delete na din yan. Sa elevations naman, pwede nating i-left out to, no? Lalo na kung ginawa na itong right side, saka rear elevation. So, pwedeng iwan na natin iyan. Ito mga 3D views, pwede natin i-delete muna yung the rest. Ayan. Structural 3D, iwan natin. The rest, pwede natin siyang i-delete. Ayan. Okay, ano pa? Ceiling plans, okay lang yan. Floor plans, okay din siguro siya. Okay. Ang pwede natin gawin pa is i-double check itong front elevation. Yan. Baka meron tayong mga nakaligtaan. Anyway, i-delete natin lahat ng mga elements, no? So, punta tayo mamaya sa 3D view. Okay, so, yung 3D view natin, binuksan natin ito. Tapos, yung mga level lines na ito, pwede nating i-SA, no? SA, para select lahat. Tapos, ipin natin. So, PN for pin. Ayan. So, para hindi natin siya magagalaw na. Kasi ang gusto lang naman natin galawin or i-delete is yung buong structure. So, delete natin sila. Ayan. Tapos, may mga objects daw hindi na-delete kasi naka-pin sila. So, NSA ko lang din. Tapos, UP naman para mag-unpin. Okay, unpin na sila. Ito din, i-unpin ko, UP. Tapos, itong elevator, UP din. Ayan.
Tapos delete ko na sila. Ayan. Okay, meron pa din natira. UP, tapos delete. Ayan. Okay, so ito na natira sa atin na. Tapos, check natin yung mga floor plan or SDP. Ayan, so may natira dito na SDP. I think okay na muna ito for now. Or delete natin itong mga dimensions. Delete natin yung mga dimensions. Kasi hindi natin kailangan ng mga dimensions dito. So, delete ko lang. Unconstrain. Delete. Oops. Unconstrain. ROW sidewalk. Iwan ko na lang na para pwede nating ilagay later on sa magiging drawing natin. As for the property line, okay na siguro ito. Okay, kasi madali lang naman siyang i-edit kapag nandun na yung ating gagawin na drawing. Okay, so pwede natin tong iwan na dito tayo, magiging, kumbaga, ito yung pinaka-default na view kapag binuksan natin yung file na ito, or pwedeng dito din sa sheet 100. So, pwedeng mamili kayo sa dalawang iyan. Okay, so, isave natin to. So, Control S for save. Control S for save. Tapos, close na natin to. Yan, close. Ngayon, dito tayo sa recent files, tapos sa models. New models tayo. New models. Tapos, create new project. Browse tayo. I-browse natin yung ginawa natin na template. Okay? So buksan ko muna sa akin. So, hanapin natin yung ginawa natin kanina na template. Ayan, ito na. So, CADB template surname _ surname. So, yung preview niya, ito, yung SDP natin kanina. So, double click ko lang ito. Tapos, okay ko lang. Ayan. Okay. Tapos, yung title niya is Project 1. So, sabihin, project na itong ginagawa natin, no? Now, kapag ito ay template, RTE ang lumalabas sa kanya. No? Pero since walang RTE na nakalagay, sabihin, this is a Revit project na. Okay. Okay, mayroon pala na iwan dito. So, pwedeng delete na lang natin yan. Okay. Now, ito ang itong gagawin natin. Meron tayong mga references na i-import dito. Mostly CAD. Tapos yung ibang mga items na sa PDF. So, i-double check na lang natin yun para maging accurate yung i-drawing natin dito. So, ito yung mga references natin, no? Ito ay uploaded sa inyong Canvas module. So, kindly check na lang yung inyong modules. Tapos, itong PDF na ito din titiyan nyo lagi kung tama ba yung ginagawa ninyo sa Revit. Now, pag may binabaka tayo na drawing from drawing file ng AutoCAD, tapos ipapasok natin sa Revit, okay, una mo natin titingnan is the levels, diba? Kasi nung prelim sa midterm pa lang, tinuro ko na kapag tayo ay nag-uumpisa pa lang ng drawing sa Revit, ang una nating aayusin is yung mga level lines. Kasi dito mag-host lahat ng mga elements natin. So, make sure na itong mga to ay makikita or ma-apply natin sa ating mga elevation drawings. Okay? So, paki-double check ito. Tapos, apply natin siya ngayon dito sa ating Revit. So, balik tayo sa Revit. Tapos, punta tayo sa front elevation. Okay. So, since hindi natin kailangan ng third floor to 6th floor, i-delete na natin sila na. So, delete natin yan. Tapos, unpin, UP. Yan. Oops. Ulit. So, delete ko to. Yan. So, sinasabi lang sa atin dito sa error message or warning message na pati yung mga reflected ceiling plans, structural plans ay madi-delete. So, that's okay. Yan.
Tapos, ang matitira lang is ito. Since yun lang naman ang kailangan natin dito sa base na sa ating reference na. Yan. Ang madadagdag lang is yung garage level, sidewalk level, saka road level. So, tingnan natin yan mamaya. Check muna natin yung mga elevations, no? So, ground to second is 3.6, 3.6 to 6.6 yung bottom roof beam. So, apply natin iyan. So, I think pareho naman. No? So, 3.6 to. Okay. Second floor ceiling line is... okay. Walang nakalagay doon. Okay. So, pwedeng meron kayo niyan. Pwedeng wala na. Yan. Basta sundin niyo yun na sa PDF. So, bottom roof beam is dapat 6.6. Sige. So, click natin yan. Ito ay 6.6. Ito ay 7.2. Tapos, roof apex is 9,000. Ayan. Tapos, along with it, pwede nyong ibaba na yung mga grid lines natin. Okay. Tapos, as always, lagi nating ayusin ito. Or siguro, delete na natin to, no? Kasi wala naman siya doon sa PDF natin. Okay. So, delete natin. Okay, napin pala siya. UP, then delete. Ayan. Tapos, itong mga to, make sure na sila ay naka-pin. Okay, naka-pin sila lahat. Okay. Tapos, magdagdag tayo ngayon ng garage level. So, let's make it garage level. Corresponding views, yes. Tapos, garage, tapos sidewalk, road. Ayan. So, ito ay 100 lang. Tapos, LL, para gawa tayo ng panibago. So, 500 natin to. Tapat natin sa ground floor level. Okay, hindi siya nakikita. Ayan, baba natin to. So, nasa crop view lang naman yan, no? So, pag hindi na siya nakikita, sabihin nagka-crop siya. So, baba natin to. Ayan. Watch nyo, mayroon pa nga dito, oh. Elevator pit level. Hit natin yan. Okay. Level 20. Ang pangalan niya ay sidewalk level. Tapos, negative 700 naman yung road. So, ayusin natin yan. LL, peak line, 700, tapat natin sa ground floor. Ayan. Tapos, pangalan natin, road level. Yes. Tapos, elbow ulit, sa baba. Ayan. So, naayos natin itong mga levels. Kapareho na natin yung nandito sa nasa design ng ating reference PDF. Okay. So, since naayos na natin ito, next na ayusin natin is yung mga grid lines. Okay. So, para maayos yung grid lines, pupunta na tayo dapat sa ating ground floor plan. Yan, ground floor plan. Okay, so sa ground floor plan, okay, so delete lang natin tong room legend since hindi pa natin kailangan to. Click natin lahat ng rooms. Delete natin yan. Okay. So, nilinis lang natin siya. Delete ko din muna yung mga unnecessary na dimensions. Ayan. Okay. So, dito tayo ngayon mag-i-import ng ating CAD.
Okay? So, click natin itong import CAD. Nandito lang siya sa insert tab. Insert tab, tapos import CAD ribbon tab. Yan. So, import CAD. So, make sure na na-download na ninyo lahat ng references na nandoon sa Canvas module. Tapos, i-download na natin siya ngayon. So, sa akin, nandito siya sa yan, CAD reference sa folder. Tapos, ito. Meron naman tayong mga, may mga file name naman na iyan. So, syempre, pag 1F, that's the ground floor, no? So, ito piliin ko, 1F. Tapos, may makikita kayo dito na iba't ibang mga settings. So, isa-isahin natin yan, no? Okay, pagka current view only pinili natin, makikita lang siya dito sa view na ito. For example, yung ground floor plan. Pero pagka sa second na or sa 3D view, hindi siya makikita. So, magiging view specific lang siya. So, pagka colors naman, pwede mo siyang i-preserve, pwede mo siyang i-inverted na colors, or pwede mo siyang gawing black and white lang. Okay? Tapos, sa import units, gawin lang natin siyang auto-detect na para kung ang ginamit sa inyong AutoCAD file is meter, tas itong ginagawa natin sa template ng Revit is millimeter, automatic, gagawin na niya itong meter or millimeter. Kung ano yung papunta na unit yung ating CAD file. Okay, tapos correct lines that are slightly off axis. Ibig sabihin, minsan kasi may mga nagde-draft na hindi ganun ka sinop mag-drafting. Minsan yung drawing is off na siya ng, for example, X or Z axis na siya. So medyo nagiging 3D na siya. Nagiging iba na yung precision ng kanyang drawing. So, pwedeng i-correct iyan while importing from CAD to Revit. Next, ito yung mga pinakamahalaga. Yung positioning. So, meron tayong auto center to center. Pwede din tayong auto origin to internal origin. Pag sabing auto, si Revit na ang maglalagay. So, kung ano yung center ng inyong drawing area, dun niya siya ilalagay. Pero, ito ang the best. Yung origin to internal origin. Kung naalala ninyo sa inyong AutoCAD class, na meron tayong tinatawag na origin, which is 0x saka 0y doon sa Cartesian coordinate plane, pwedeng mong doon ka mag-base na lang pag i-import mo yan dito sa Revit. That's why, sa naging class ko noon sa CAD-A, lagi kong sinasabi, ilagay ninyo yung elements ninyo at 0, 0. Kasi nga, mas madaling hanapin at mas madaling mag-import sa ibang apps. Tulad nito, from CAD to Revit. May iba pang option dito. For example, manual origin or manual center. Pag sabing manual, pagka-open mo dito, lilitaw pa yung preview sa inyong mouse. Pero pag naka-auto yan, pagka-open natin dito mamaya, automatic na ilalagay niyo yan. Okay? So, hindi ka na magkiklik para maglagay. Automatic na iyon. Pag place at naman, yan, kung anong level mo siya gustong ipatong. Mamaya sa 3D, ipapakita ko sa inyo kung ano itsura niya, no? So, lagay lang natin muna siya sa ground floor level since dito natin siya kailangan. Tapos, orient to view. Okay? Orient to view, sabihin kung nasaan yung north, dun din nakatapat yung north niya. West, south, east, so on and so forth. Let's try na mag-import. So, pili natin tong 1F. 1F, open. Yan. So, ito, no, nag-import na siya dito. Tanggalin lang natin yung crop view, no, since wala pa naman tayong kailangang i-crop. Ayan. So, ito na yung ating, itong basis natin na magiging final major plate natin. 2-story residence na project. Yan. Okay. So, since meron na tayong ganitong CAD, napansin nyo, no, pagka tinatapat natin yung mouse dito, nag-highlight siya ng blue. Tapos, as one unit siya. So, para siyang naka-block, no? Yan. So, madali natin siyang mai-select. Yan. Tapos, pag na-select natin, automatic pala, pag ini-import siya, naka-pin na lagi siya. Hindi mo siya madaling magagalaw. Okay? So, pwedeng iwan na natin yan dyan, or kung gusto nyong galawin, unpin nyo yan, tapos i-move nyo siya. It's your choice kung paano nyo siya gagawin, no? Now, since meron na tayong AutoCAD file, babakatin na natin siya. Una natin bakatin yung itong property line, no? Since meron na tayong property line, bakat na natin to. So, gawin natin,
edit table natin, or pwede natin siyang gawa na lang tayo ng panibagong property line. No? So, natin to. I-delete natin to. Delete. Tapos, gawa tayo ng property line. Massing. Tapos, property line. Tapos, create by sketching. Kasi, hindi natin kailangan ng ng line. Kasi nga, natin to, no? I-pick line na lang natin siya. Hindi na natin kailangan ng bearing points kahit na meron naman nakalagay dito. Okay? Try nga natin mag-tab kung kagana siya. Okay. Hanggang 2 lang yung na-detect niya. Pero okay na din at napapabilis tayo. Okay. So, i-detect lang ninyo yan. Makikita naman dito yung mga bearing points. Ayan. Sige nga. Tapos, check natin. Ayan. So, gumana ba siya? Ayan. Gumana yung ating ating pag-pick line sa kanila. Mabilis lang na nakagawa na tayo ng property line. Tapos next, syempre, gagawa tayo ng mga bearing points. So, kung meron ng bearing points dati yung inyong drawing, so pwede nang inang gamitin din natin, no? Although, may baguhin lang ako dito, no? So, i-double click ko lang itong group na ito. Tapos ayusin ko lang siya. Okay, so move. Ayan. I think 800 is better. Ayan, 800. Tapos move natin. Ayan. Tapos, yan na lang. I-rotate ko na lang ito. RO, tapos, ayan, naka-check yung copy. Para pag inikot ko siya, ayan, copy na siya. Okay. Tapos, syempre, i-move ko na siya. So, select lahat yan. Tapos, move ko na lang. Yan. Tapos, copy. CO for copy. Kakopy ko lang dyan. Dyan. Yan. Dyan. Yan sa matapos natin lahat ng mga bearing points. Yan. Tapos, finish lang natin pagka okay na. Ayan, o, diba? As one group na siya. Okay. So, tapos na tayo sa property line, saka sa bearing points. Next naman natin is yung grid lines. So, gawin natin, ito. So, since meron tayong grid line dito, pwede natin ito na din gamitin natin. No? So, SA ko lang to, tapos unpin ko lang. UP for unpin. Ayan. Tapos, move ko lang. Gagamitin ko yung itong nasa bubble. Ayan. Okay. So, may choice kayo. Pwede nyong i-delete to, tapos gawa kayo ng grid, tapos i-pick line niyo to. Ayan. Parang ginawa natin ng midterm. Or, pwede din gawin yung ginagawa ko. I-move ko na lang siya. Ayan. Kung nanghinayin kayo sa dati niyong ginawa. Ayan. Ayan. Tapos, ito na may move ko. Dito ko muna ilagay. Ayan. Pwede natin ipantay mamaya. Ayan. Tapos ipapantay ko na siya dito. Ayan. Tapos, mag-GR tayo for grid. Ayan. Pick line. Ayan. Make sure kayo ay naka 5mm bubble. Ayan. 5mm bubble. Tapos, click ko lang dito. Click. Tapos, click. Ayan. Oops. Masyado siya malaki. Ayan. So, ito ay hindi F. Ito ay E prime. Ayan. Ang prime is parang double quotation mark pero single siya. Ayan. So, E prime. Tapos, dito naman sa baba. So, 1, 2, 3. Tapos, 4 naman to. Pick line. 4 and 5. So, hindi niya ginagaya yung
Laki ng dalawa. So, dito natin baguhin. 4, 5. Ayan. So, tapos na. Tapos, lagyan na lang ninyo ng dimensions para maayos na siya. Tapos, syempre, hindi mawawala yung ating north orientation. So, pick mo lang ito. Tapos, AL. Pick natin to. Vertical line. Pick nyo itong horizontal line dapat. Teka, i-ano lang natin. Rotate. Nakaka-copy siya. RO. Uncheck natin yung copy. Tapos rotate natin. Anywhere dyan. Tapos, AL. Pick. Pick. Ayan. So, pantay na silang dalawa. Move. Ayan. O, diba? So, nabakat na natin. Property line. North orientation. Tapos, yung grid line. Ito pala, lagyan natin ng elbow. Ayan. Ganyan natin yung elbow nito. Ayan. Elbow. Dito ba may elbow? So far, okay na iyon. Next is yung mga elevation tags. Yan. Mahalaga yan, no? Tulad ng na-discuss ko na noon. Yung mga elevation tags na yan, ito din yon, yung mga building elevation views. Okay? So, aayusin natin siya sa proper arrangement natin. So, pakihanap na lang kung saan sila dapat talaga nakalagay. So, normally, nandiyan yan. Tapos, yung the rest is nandito sa baba. Ayan. Tapos, sa gilid yung iba. Ayan, ito. Oops. Ayan. Sunod natin dyan. Tapos, sa isa. Ito. Ayan. Sunod natin dito. Ayan. Pwede muna tanggalin itong mga dimensions. Tapos yung sidewalk, I guess lagay muna natin to dito. Tapos itong ROW dito sa baba. Ayan, o, di ba? So, mas okay na siyang tingnan. So, kanina ginawa natin is import CAD. May makita pa kayo dito na option na ang tawag naman ay link CAD. Anong pagkakaiba nito? So, pag import CAD, ipinapasok mo na yung CAD file dito sa mismong project natin. Okay? So, pinapasok mo na siya. So, malipat man kung saan itong Revit project natin na ito, yung CAD file na yan, nandyan na yan. Whereas, kung link CAD lang ang ginawa ninyo, kailangan yung CAD file mismo ay kasama sa folder ng Revit file na ito. So, kung nakalink CAD lang, tapos bawa, nilipat ninyo, in-upload niya sa Autodesk Drive, tapos hindi niya na isamang i-upload itong CAD file ninyo. Mawawala ito kapag binuksan na ninyo sa Comlab PC, for example. Whereas kung naka-import CAD yan, kahit nasaan pa yan, basta naka-import siya, hindi mawawala itong CAD file na in-import ninyo. Okay. Ang downside lang ng paggamit ng import CAD is kapag madami ng masyadong CAD elements na in-import, bibigat yung Revit file ninyo. So, yun yung downside niya. Na kaya kung medyo malag sa inyo yung in-import ninyo na CAD, maganda, mag-link CAD na lang kayo. Lalo na kung sa PC lang naman sa bahay kayo gumagawa. O kaya sa laptop ninyo na dala-dala ninyo sa Comlab. Okay. After ng ating pag-i-import ng CAD, tapos yung mga datums natin, inayos natin. Actually, may ayusin pa tayo sa datum sa elevation, no? Kasi, gagawa tayo next ng columns and beams. So, syempre, yung column, may kinakapitan iyan na host. So, titignan natin kung ano yung mga ayusin pa natin sa level lines para kumabit yung columns na ito. Now, madali lang naman malaman kung ano yung sukat ng mga columns kasi ito yung mga yan, yung kulay dilaw. So, susukatin nyo lang yan. So, mag-DI lang kayo, tapos sukatin nyo lang kung ano yung sukat ng mga columns na iyan. Tapos, tulad ng tinuro ko na ng midterms, gagawa kayo ng column, yan, both ng architecture saka structural.
Yan. Using edit type. Ayan. So, bakit ko ginawa iyan? Kasi yung ating column, dito kakabit dapat kay top of footing. Yung pinakailalim niya. Gets? So, balikan natin yung paggawa ng column. So, gawa tayo ng architectural column. 200 by 500. Tama yan. Tapos, yung depth is, gawin nating top of footing. Top of footing. Click. Tapos, yung height niya, dapat ay bottom of roof beam to. Bottom of roof beam. Yan. Pag mali yung orientation, space lang. Tapat natin dito. TL ako. TL para makita ko siya. Ayan. Ito ba? Click. Ayan. Pag naklik na natin, CO lang. CO. Click dito. Tapos, paste natin dito sa iba pang mga columns. Okay, take note, ito ay architectural columns muna. So, click dito. Click. Ayan. Tapos, click ko lang to, tapos CS para mag-recreate. Itapat natin dito sa column na to. Okay. Click CO. Click. Click dito. Dito. Oh. Mas malaki yata ito. MB. Okay. So, mas malaking ano to. Mas malaking column to. Itong dalawa. So, siya ay 250 na. Ayan. So, same dito. So, dalawa silang column na mas malaki. Meanwhile, i-copy muna natin to. Ay, check muna natin kung tama to. 75. No, it's 500 din yun. Nakat lang siya doon. So, 250 by 500 din. Ito din ay 250 by 500. Okay. So, gagawin natin ay duplicate ulit tayo. Duplicate 250 by 500. 250 by 500. Tapos, yan. 250 by 500. 500 na ba siya? Ayan, nagswak na siya. So, copy. Yan. Yan. Tapos, ito, sukat na ito. 200 by 500 din. Ayun. So, 200 by 500. CS. Space. Pantayin lang natin dito. Click. Ito, ano ba sukat na ito? Click, click. Click, click, click.
So, 200 by 500 lahat. Ito ba? Ito. Okay. CS natin to. 200 by 500 ulit. Tapos, gawin natin dito sa... Oops, medyo tricky. Gawin lang natin. Move natin dyan. Copy ko. Since may architectural column na tayo, next naman natin ay yung ating structural column. So, mag-CL tayo for structural column. CL. Then, make sure na ang depth natin ay top of footing. Tapos, ang ating height ay dito sa bottom of roof beam. Ayan. Tapos, at columns. Para mabilis natin magawa. Ayan. At columns. Tapos, shift. Hold nyo yung shift. Tapos, drag select lahat ng columns. Okay. Tapos, so dapat 160 by 460. Pag na-select natin lahat ng columns, di ba, may lilitaw dito ng mga previews, no? So, kung mali yung inyong mga orientation, space lang natin. Ayan, para pumasok siya sa loob. Ayan, ayan, nakapasok siya sa loob. Naka-sandwich na. Ayan, so, kung nakapasok na sa loob, finish lang natin. So, okay na. Ayan. Ang papalitan lang natin itong dalawang mas malaki. So, edit type natin sila. Duplicate. Ayan. Gawin natin itong 210. Kasi mas malaki siya ng 50. So, 210. Tapos ito, 210 din. 210. Tapos apply. Okay. Yan. Voila. Okay na yung ating mga columns. Then, gawa tayo ng 3D view, no? So, sa 3D view, dito sa project browser, right-click lang natin to, duplicate view, duplicate with detailing. Then, rename natin siya na structural 3D. So, pagka meron tayong mga changes sa ating mga structural components, which are the columns, the beams, the roof framings, the footings, yan, dito natin makikita agad. Okay. So, para makita natin agad yon, gagawin natin, mag-VV tayo. VV. Product categories. I-hide natin itong DWG file. Tapos, sa model categories, all natin, uncheck natin to. Ang gusto ko lang makita ay puro structural. So, itong mga structural na to. Structural. Yan. So, para sa mga next nating lessons, yan. Ito yung makikita natin. So, lahat ng structural, i-check lang natin. Tapos, apply. Yan. So, yan. Sila lang yung makikita natin next time.